Si Catherine Bernardo may wax figure. Totoo. In-unveil na, di ba? Tinanggalan na po ng talukbong kamakailan. Ang dami-dami pong umaasa na sa pagkakataon na yon ay makikita nila si Mayor Mark Alcala. Siguro pinag-usapan nila, sige, this is your day. I will not steal the limelight from you. Hindi naman pala user ito. Oo. Hindi naman pala nakikisali lang ito, nakikisahog. Ayaw na pala ni Catherine ngayon na may ka-love team, ano? Oo daw. Issue po ito ngayon na mainit. Ito po yung pagsagot ng PA ni Heart Evangelista sa content nung vlog ni na Esner at Mimiya. Meron silang tinalakay tungkol sa Clean Money Girl. Ang nabanggit po nila na personalidad dito ay si Ann Curtis. Nag-post ng komento ang PA po, production assistant po ni Heart Evangelista na si Resty Rosel. Sinumbatan si Mimiya. Malayo-layo pa ng karayom para kang piksa, pumutok kayo agad. Ano ba yan? Guilty ba? Ang mainit na chika! Ang mga walang prenong intriga. Ang mga pinagpipistahang kontrobersiya. Tungkol sa kanya, Kanuhod mga pinapagsaha na lunas. tutok na dito lang sa Showbiz Now Na! Yay! Kumusta na po kayo ulit mga pinakamamahal naming kachika sa buong mundo? Grabe po talaga ang klima. Hay nako, mga bansa po na mayroong winter, sobrang lamig. Ngayon po sila ay nagdurusa sa heat wave. Pero tayo pong mga Pilipino, sanay na po tayo sa init ng panahon. Nakakapag-adjust na po tayo. Parang showbiz din. Grabe rin po ang heat wave ng mga issue at kontrobersiya. Walang patid, di ba naman, Robert Chika? Tama, kaya kahit ano pong nararamdaman natin, nararamdaman nyo. Pag-isahin po natin, gawin natin masaya tayong lahat. Tama yan. Alam niyo po mga kachika, lahat naman po ng ating pag-uusapan ay titilad-tila rin natin. Bibigyan natin ng opinion at mga komento. Saan pa ba? Dito lamang po sa inyong programa, aming programa. At ito po ang Showbiz Now Na! Woo! Ayan, di ba eto, nakakatuwa kasi si Catherine Bernardo may wax figure. Totoo. In-unveil na, di ba? Tinanggalan na po ng talukbong kamakailan noong July 9. Ang dami-dami pong umaasa na sa pagkakataon na yon ay makikita nila si Mayor Mark Alcala. Oo, minsan napag-usapan natin, sana makita na natin siya doon. Maraming umaasa ng mga tagahanga ni Catherine kasi nga naman dapat proud na proud si Mayor Mark. Oo. Dahil isang napakalaking karangalan para kay Catherine itong wax figure na ito ng Madame Tussauds, Oo, di ba? another milestone para kay Catherine. Mismo. Naiiyak na nga si Mami Min, di ba? Sabi niya, hindi lang po ito para kay Catherine, hindi lang po para sa aming pamilya, kundi sa marami pong tao na nagmamahal sa aming anak. Totoo. At totoo naman yon. At ano po ba ang nangyari? Siguro pinag-usapan nila, sige, this is your day. I will not steal the limelight from you. Ang bait. Iyo ito. Napakaganda nun. Oo. Napakaganda nung ganong katwiran na. Kasi kung iba yan, pupunta doon, magpapakita, sasawsaw. Oo, pero to si Mayor na inaantay nating lahat, hindi nagpakita. Siguro napag-isipan ni Mayor na, wag, para sa iyo ito, ayokong manakaw ang pagkakataon na para lang sa iyo ito. talaga. Tama. Yung limelight, ibinigay niya yon ng buong buo kay Catherine Bernardo. Hindi nga naman siya kailangan doon. Ang kailangan, yung iginawa ng wax figure. Na kung tawagin nila ngayon ay, anong tawag nila doon sa wax figure? Cat twin. Oo, si Cat Twin. Oo. Di ba? Parang kambal. Napakaganda naman talaga. Ay, naku, pag biglang tinga, parang pareho. Parang buhay na buhay. Oo. Kulang na lang talaga gumalaw. Totoo. Magkamukha talaga pong plakado. Si Catherine po at ang kanyang wax figure, hindi mo malalaman ngayon kung sino ba ang sino sa kanilang dalawa. Totoo. Detalyadong ang pagkakagawa. Totoo. Pati damit. Yes. No? Wax figure po yan, hindi po resin. Kaya hindi na naman naiwasan ang pagkukumpara. Oo. Yun. Pasensya na po doon sa gumawa ng resin figure ng mga personalidad. Talaga naman pong no comparison at all. Kitang-kita naman po natin kung paanong ginawa itong wax figure ni Catherine. Katulad din nung kina Pacman, Oo. kina Ann Curtis, Perfect yun. kay Catriona Gray, at saka kay Pia Wurzbach. Wurzbach. Oo. Aba,
hindi naman po talaga matatawaran. Napakaganda, napakakinis at plakadong-plakado. Naka-display na po sa Hong Kong. Yes. Itong wax figure ni Catherine. Binigyan lang po ng importansya ng Madame Tussauds ang kanyang mga tagahanga dito. Alam kasi natin na malaking karangalan kay Catherine yan eh. Oo, at saka alam naman ni Madame Tussauds kung sino si Catherine Bernardo dito sa Pilipinas. Totoo yan. At ako, ihiwalay ko lang yung papuri ko kay Mayor Mark. Maraming pagkakataon na marami rin tayong nakikitang personalidad na kapag may nagaganap na magandang pangyayari sa kanilang karelasyon, eksena. Nandun lagi. Eksena. Kahit hindi kailangan magpapakita. Eksena talaga. Siguro ang naging usapan ni Catherine at saka ni Mayor Mark, sige, this is your day, hindi ko aagawin sa iyo ang limelight. Sa iyo ito. Pero pagkatapos, magkikita tayo, dinner tayo. Tayo naman. Oo, yun naman ang para siguro sa sila, akin. wag kang pumunta rito kasi tayo ang pag-uusapan, hindi na yung wax figure. Oo, totoo yan. Ako, totoo yan. Alam niyo po, yung ganun po na ugali ng isang tao na nagmamahal, kapuri-puri po talaga. At kami, sumasaludo kami ni Romel Totoo. kay Mayor Mark Alcala dahil sa ginawa niyang pagrespeto sa araw na dapat ay 100% para kay Catherine. Tama. At sa wax figure, doon natin makikita na hindi naman pala user ito. Oo. Hindi naman pala nakikisali lang ito, nakikisahog. Pero kung dumating dun si, ay nako, katakot-takot na bashing ito. At saka, dito, walang nambash. Kasi nakita na, ibinigay ni Mayor Mark Yes. ang pagkakataon sa kanyang girlfriend. Pero, kung nagpunta doon, hindi lang kaagaw no wax figure. Ang bashing todo talaga. Oo, may kasama na naman politika, hahaluan naman ng politika, Ay, nagpapakilala, talaga mga user ito. ganyan-ganyan. Oo. Talagang pag malapit na eleksyon, gagawa ito ng paraan para sumama sa mga aktibidad ni Catherine. Kayo po makapagpapatunay, wala po doon si Mayor Mark or maaaring nasa labas lang, naghihintay. O kaya nasa kotse lang, nasa Kaya van, nga, oo. nag-aabang lang doon. Ganun pa man, hindi siya nagpakita. Oo. Yun ang At yun ay pinaka-importante. napakagandang pagrespeto po para kay Catherine. Kanya po ang araw na ito. Yung limelight, sabi nga natin, kanya po ito. Yung popularidad ng araw na yun, kay Catherine po yan. Sa kanya at sa kanyang wax figure. Oo, kaya nako, ako, saludo ako kay Mayor Mark yan. Naku, Mayor, lalo kitang minahal. Ay, Mayor Mark, dapat ganun talaga. Oo. Para hindi ka na pagbibintangan na nakikisali, Oo. na gagamitin mo lang si Catherine. Tama-tama yan. Kasalu-saludo ka dyan. Okay? Yes. At saka ayaw na pala ni Catherine ngayon na may ka-love team, ano? Oo daw. Siguro, para sa kanyang panukat, mas maganda na rin yung walang ka-love team. Oo, at saka kayang-kaya niya naman actually. At saka lahat ngayon, hila mo, buntot mo, kailangan para kahit kanino ka maitabi. Wala kang Buntot mo, hila mo. Yes, yun ang Sungay mo, pinaka-importante. sunong mo. O, yun. Ganon. Pero para kay Catherine, alam niya siguro na wag na. Para makagawa rin ako ng pelikula na iba-iba ang aking leading man. Oo, at saka naranasan niya naman ng nakulong sa love team at nag-iba-iba na rin. Kaya okay naman, it's about Siguro time. ayaw na rin niya mangyari yung ganon. Oo. Identified sa iisang lalaki o sa iisang tao lang. Ang hirap Okay lang kasi. yon. O kantahan mo na. Naku, Si eto Mayor na. Mark at saka si Catherine Bernardo. Ay, para po sa inyo, ako'y alipin mo kahit hindi batid. Aaminin ko minsan ako'y manhid. Sana ay iyong naririnig. Sa iyong yakap ako'y nasasabik. Pagkat ikaw lang ang nais makatabi. Malamig man o mainit ang gabi. Sana ay iyong naririnig. Sa iyong yakap ako'y nasasabik. Yan ang gusto nating makita. At saka, hindi manhid. Oo. Mainit man o malamig, yakap mo ang aking kailangan. Ang ganda. Yun, ang ganda-ganda, di ba? Oo, salamat po. Ayan, maraming salamat. Alipin ang title niyan. Alipin. Ano ba ang alipin para sa'yo? Ang alipin yung ginagawa mo ang lahat na magpapasaya sa partner mo. Hindi pa rin alipin yon kasi bukal sa loob yon. Oo. Ang alipin, yung ginagawa mo ang mga bagay-bagay na hindi dapat at di ka masaya. Yun yung alipin. Ay, oo. Pero Oo. sa awiting ito, Minamahal niya kaya niya Kaya ginagawa. Okay. Oo. Mga kachika, dito na po tayo sa pangalawang titila rin nating paksa. Issue po ito ngayon na mainit. Ito po yung pagsagot ng PA ni Heart Evangelista sa content nung vlog ni na Esnir at Mimiya. Mimiya.
Paano niya ginagawa yun? It's Mimi, yeah! It's a girl, Mimi. Gagaling na siya, nakakatawa. Gusto ko siya. Actually, itong dalawang ito, Oo. malapit sa atin to. Pero mas nasundan ko kasi si Esnir galing ng PBB. Oo. Pero napanood ko rin, maganda rin ang kanyang ipinakita doon. Pero si Mimiya, dahil siya ay Galing talaga nanggaling sa wala, na nangarap at pinagbigyan po ng kapalaran na matupad ang kanyang mga gustong maganap sa buhay niya. Gusto ko siya. Wala akong nakikitang yabang kay Mimiya. Ako din, nanay. Wala Hindi, akong nakikita na kagaspangan ng ugali at may talento. Yes. Okay. Ay. Dito po sa vlog nila ni Esnir, meron silang tinalakay tungkol sa Clean Money Girl. Ang nabanggit po nila na personalidad dito ay si Ann Curtis. Kasi ako rin naman di ba naman si Ann naman nakakatuwa talaga. Nakita mong nagsikap. Oo. Talagang Trinabaho niya kung nasan mula man siya pagkabata ngayon. ito. Yes. At nang sabi, isa siya sa pinakamabait sa Showtime. Hindi mo mararamdaman sa kanya yung I can buy you. Hindi siya ganong energy. Adding to Miss Ann Curtis, isa siya sa pinakamabait talaga rin, te. Totoo! Parang hindi mo ma-feel sa kanya na I can buy you this bar. Hindi siya ganong energy, ate. Siya, promise. Sobrang vouch ako dyan. Paglabas ko ng PBB, nag-message si Miss Ann sa akin. Oh my God, si Miss Ann na to Diba? Tama so much, Miss Ann. We love you, Miss Ann. We only love Ann in this household, di ba? Kasi siya talaga ang clean money girl. Yes! Kumbaga, from hard work. At si naman talaga, si Ann, nakakatuwa. Oo, at saka low-key siya. Hindi mo yung mga chismis dati na mayabang siya. Hindi. Walang Nakita. kayabang-yabang. Oo. Napaka low-key po ni Ann Curtis. Ngayon, dahil po dito sa Clean Money Girl na usapan, bigla pong nag-text itong si hindi naman text yun, parang nag-comment. Parang nag-comment din siya. nag-post, Oo. ng komento, ang PA po, production assistant po, ni Heart Evangelista, na si Resty Rosel. Ano naman ang sabi ni Resty Rosel? Naku, sinumbatan si Mimiya. Naloka ako doon. Sabi niya, hindi mo kailangan magpasikat, Mi. Sikat ka na. Kahit sabihin pa natin, hindi para kay Heart yun, malipad din na basehan natin ang clean money. Kailangan ba, Mi, manampal kami ng financial statement para masabing clean money? Alam mo, dahil dyan sa sinabi ni Resty Rosel na yan, kumalimbukay ang bashing. Madudugtungan niya. Kasi unang-una, napanood naman natin, wala pong binanggit itong si Esnir at saka si Mimiya na hindi katulad ni ganito o ni ganyan at ni ganon. Na ang pera nila nanggaling sa kung saan. Basta't ang sabi nila, dun daw sa kanilang household, ay si Ann ang kanilang po pwedeng ibigay na halimbawa dahil siya ang clean money girl para doon sa dalawa. Oo, usapan lang ng dalawa yun na parang yun ang mga opinion nila. Totoo yan, totoo yan. Ano po ba itong nangyari? Di si Resty, binash ng binash pati si Heart. Sabi niya, layo-layo pa ng karayom, para kang pick-up, pumutok kayo agad. Ano ba yan? Guilty ba? Kaya nag-comment ng ganyan, guilty ba? Oo, Ganon. ang sabi pa ni Resi, nagka-hydrocephalus na ba tayo ni? Ano pagkakaroon ba ng paglaki ng ulo? Yung may content kayong dalawa na magkapareha sa isang vlog? Oo. Nagbangggit kayo ng personalidad na inyong hinahangaan. Dahil yun ang nakikita nyo. Correct. Dahil hindi nabanggit lang si Heart Evangelista, kaya gusto niya mapasama. Pero yun. sabi ni Resty, kahit hindi Di niyo mo- binanggit si Heart, parang ganun na rin yun. Sabi niya ganun. Kaya nga naghamon pa siya, di ba? Na kailangan pa raw bang Sampalin na manampal sila ng... financial statement. Oo. Grabe. Alam mo, hindi po nakagaganda yon para kay Heart. Sa aking panlasa, yung personal ko, dapat hindi nag-post ng ganitong reaksyon itong si Resty Rosel. Oo. Kasi anumang gawin niya, ang refleksyon ay kay Heart Evangelista. Kita mo, ano ang sinabi sa inyo? Ay, guilty. Di ba? Malayo pa. Oo. Malayo pa ang ang karayom. Oo. Pumuputok na ang pigsa, correct. ganon. Kasi po, lagi naman nating sinasabi ni si Heart Evangelista ay nagsisikay din, nagpapagod para kumita ng sarili niyang pera. Ano pa ba dapat nating patunayan? Wala. Porke ba si Heart ay asawa ng isang politiko na merong ibinibintang na kwento at issue ng DPWH
RH. Correct. Oo. Kaya naman parang, sila na nagdugtong, hindi ba yung nagkikwentuhan na dalawang tao, walang binanggit. Pero ito si Resty, parang siya yung nalagay tuloy sa Si Hart ang nalagay sa Nalagay, alanganin. yes. Dapat ito, tumahimik na lang sila dahil wala naman pong binanggit na ibang pangalan si Esner at si Mimiya, kundi si Ann Curtis Islam. na para sa kanila ay low-key, ganon, at clean money Money girl. girl. Alam mo ang pera, kapag pinaghirapan mo nang wala kang inaagawan at wala kang ninanakawan at wala kang inaabala at tinatapakan, clean money po yan. Yun. Wala pong maruming pera. Hindi tayo po pwedeng mag-judge na marumi ang pera mo. Basta pinaghirapan, ang perang kinikita natin ay malinis. Yun din ang ibig sabihin ni Esner Tama. at ni Mimiya, di ba? Yun Kaya yun. itong kwentong ito talagang, lalo na pare-pareho pa naman silang yung dalawang bading na nag-uusap, nagkikwentuhan lang ito, tapos bigla lang merong nangialam na pinasok yung pangalan. meron ako nabasa, may boses daw para manumbat itong si Resty Rosel kay Mimiya. Kasi si Resty pala ang nagbigay sa kanya ng oportunidad na maging brand ambassador ng Ivy Clinic. At kung mababasa daw natin ang mga post ni Mimiya, totoo naman nagpapasalamat siya kay Resty at kay Hart. Oo, at saka napaka-grateful ni Mimiya. Kaya naman siguro, hindi rin natin siguro si Resty, kaya na ganyan. Siguro may pinagsamahan din sila kung bakit kaya niya magsalita ng ganyan. Pero may pinagsamahan kayo. Ikaw ang naging material para maging brand ambassador ng isang clinic, itong si Mimiya. Pero hindi dapat nating nakawin ang takbo ng utak ng kaibigan natin na gustong magtawid ng kwento tungkol sa mga artista. Oo. Total naman ang tinutukan lang naman dito si Ann Curtis. Hindi naman binanggit na hindi katulad ni Hart Evangelista. Oo, marami siyang pera, pero hindi natin maituturing ito na clean money. Parang Correct. ganun. Walang ganun. Kaya nako, ingat-ingat po tayo sa pagpapakawala ng mga komento. Katulad nitong si Resty Rosel. Alam namin, malasakit para kay Hart Yes. ang namayani sa kanyang puso. Parang nasaktan siya para kay Hart dahil baka nga naman masabing Oo. hindi magandang pera, di ba? Oo, at saka kilala niya si Hart. Para siguro isa siya sa nasaktan. Hindi, no? Kasi ang tagal-tagal ko nang kasama yung ganyan-ganyan, alam niya. Pero, Matagal mo hindi pa nang rin. kasama, binanggit ba? Yun na nga. Oh. Yun ang tanong. Eh, hindi naman binanggit eh. Yun. Wala namang sinabing tulad ni... Pinagkumpara sana si Hart at saka si Ann. Oo. Hindi naman eh. Si Ann lang talaga yung sinabi nila na clean money girl. Eto na nga yung sinabi nila yung sa household. Oo. Ano yung sabi? Ano yung sabi doon sa household? We love Ann in this household kasi siya talaga ang clean money girl. We love you, Miss Anne. We only love Anne in this household, di ba? Kasi siya talaga ang clean money girl. Yes! Kumbaga, from hardware. Yun, doon sila na doon sila na parang na-trigger si Resty. Si Resty. Oo. Oo. Kasi parang si Ann lang. Nag-iisa lang kasi nga naman kung iisip In this Oo, household. oo. Parang ganun. Pero dapat hindi tayo maging balat sibuyas. Kita mo, sa halip na maunawaan ng publiko na ipinagtanggol mo at pinagmalasakitan ng iyong ka-close na si Hart, na iyong pinag-seservisyohan. Nabaligtad. Nabaligtad ngayon. Anong sabi? Walang kinalaman si Esner at si Mimiya sa gusto mong pakita sa publiko. Yun. Walang binanggit na Hart Evangelista. Kung alam naman natin, bakit ba? Di ba? Clean money girl din naman si Hart dahil nagsisikap. Bata pa lang, artista Oo. na yun. Oo. Wala nang kailangan patunayan pa. Pero hindi natin masisisi kung ang ibang tao, ang tingin kay Ann ay clean money girl. Oo, kanya-kanya naman Oo. tayo ng tingin sa ating mga iniidolo. Totoo Oo. yun. Hindi natin sakop ang iniisip at takbo ng utak ng ibang tao. Tama. Kaya para sa akin, malinis dito si Esner at saka si Mimiya. Oo. Hindi siya dapat na anuhin ni Resty. Oo, Yung naparinggan, sumbatan. oo, correct. Oo, tsaka yung hydrocephalus. Bakit? Lumaki na ba ang ulo ni Mimiya? Dahil lang sa hindi nabanggit si Ikaw Han. ba? Ako? Lumaki na ba ulo? Ako, pinanonood ko lahat ng vlog ni Ni Mimia. Mimia. Wala ako nakitang yabang sa sa Alam mo kung bakit napalapit ang puso ko kay Mimiya? Yung blessing ng bahay niya. Oo. Di ba? Tsaka yung pagmahal siya sa kanyang mga magulang. Nakita mo ang isang tao na dating nangangarap dahil hindi sila binigyan ng kapalaran ng pagkakataong magkaroon ng sariling bahay. Yung
pagmamahal niya sa pamilya niya, doon niya talaga itinututok. Alam niyo po, wala ako nakitang kayabangan. Oo. Proud na proud lang siya sa kanyang nagawa para sa kanyang pamilya. Correct. Siguro dapat to, inano na lang ni Resi. Tinawagin niya na kagad to. Oo, PM na lang. Oo, PM. Diba? Oo, PM niya na lang. Mi, ano ba yan? Sana, no? Para bigyan naman ng pagkakataon na makapagpaliwanag sila. Wala naman kaming ano. Oo, alam mo te, wala kaming masamang Hindi namin intention iniisip dyan. yun, oo. Hindi namin iniisip pa ibang tao. Si Ann lang ang aming tinutukan dahil yun ang nakikita namin. Oo, Sana dapat- PM na lang. Correct. Personal message, no? Tama. Kesa yung publiko nakabasa, nag-imbita kayo, binash kayo. At saka kasi si Mimi Yanay, nakasama niya kasi si Ann Curtis nung ano, di ba? Meron silang in-interview artista, di ba? Bonggang-bongga silang dalawa doon. Kaya At siya parang, din ay pinadadala sa mga international stars. Totoo. Diba? Kaya Para siguro- mag-interview. Siguro, sukat na niya ang ugali ni Ann. Yun yun. Yes. Ay nako, basta, ika nga ang mga daliri po natin, maraming maaaring magawa. Pagka tumuldok tayo ng tumuldok, nang hindi muna natin iniisip ang ating gagawin, ito ang kauwian. May discernment po tayong tinatawag. Alamin natin kung magiging maganda ba ang imahe Kahinaan, oo. ng tao na ating ipinagtatanggol o hindi makagaganda. Para kay Heart, hindi naging maganda Oo. itong pakikipag-altala na ito ni Resty. oo kasi nahalungkat, nadugtong ang mga kwentong Oo. hindi na dapat pang pinag-uusapan. Totoo yun. Next time, alam na Res, alam na natin ang dapat gawin. Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino ba yan? Tiyempo ka. ah. Oo, Okay. kaya naman, ito na nga ang ating blind item for today's video. Ang bibida rito ay dati talagang super gwapo naman talaga at hinangaan ng lahat, babae man o bakla, lahat kami humanga dito. Miyembro ng isang grupo. Grupo ng mga kalalakihan na talaga naman sinubaybayan nating lahat at pinakilig tayo minsan isang panahon. Pero ito na nga, dati mainit talaga siya at biglang unti-unting Dumausdos ang kanyang karera. Oo, na hindi na siya naging active. Naging madalang na ang kanyang mga proyekto. Na ngayon, ito na siya. Na, Post ano ng siya. post. Oo, may mga post siya na pinapatulan niya ang mga Mga bashers. bashers. Oo. Na hindi magandang patulan niya. In the first place, wala naman dapat siyang, kasi artista siya. Patunayan. Dumating naman ang panahon niya. Di ba? Pero alam mo, ang panahon kasi, meron lang din yung saturation point. Yun na nga. Bababa din. Oo. Kaya ito ngayon, yung pakiramdam niya, ang pagsagot-sagot niya sa mga bashers ay karapatan niya na parang naaapi siya na dati. Hindi Ano ba ang naranasan bashing niya. kasi? Kasi nakakaloka naman yung bashing na yun. Nasa parang sinabi na, Laos ka na. laos ka na. Ano ba naman yung pinag-itsura mo? Yung itsura mo. Oo. Ang dumi-dumi na itsura Yan, mo. mga ganun. Siyempre, Yung katawan mo. yung katawan mo, hindi na. Mukha ka ng ano. Oo, mga ganun na parang siyempre, dati kasi pantasa siya eh. Ngayon, iba na, baliktad na ang Alam mo panahon. kung saan siya nag-react ng todo-todo? Yung sinabing, hanggang ngayon wala ka pa ring anak. Ayan na. O, ano ang, nako, hindi ko gusto yung sagot niya doon. Oo na, hindi mo... Naging sexual. Oo, bastos na yung pagsagot. Bastos. Kung binastos ka, sagutin mo ba rin man ang bastos? Wala. Kung bastos-bastusan lang, sinong talo? Ikaw pa rin kasi ikaw yung Kilala. Kilala. Akalain mo sabihin niya, itong ano ko, Oo. ang laki-laki nito. Oo, tapos- Masikip nga ang ganito. Ang pangit po ng dating sa publiko. At hindi mo na Grabe. kailangan ipagkalanda ka na malaki to, mga ganyan-ganyan. Hindi na. Kasi lalo mo lang binibigyan ng pagkakataong pang babuhin ka, sabihan ka naman kung ano-ano, na lalo kang ikagagalit mo. Kasi naman lahat ng kilos niya, nakaano kagad. Di ba? Pinakikita yung pag-exercise niya, yung malaking Oo, katawan niya, parang yung abs niya. Oo, ganon. konting-konti na lang talaga. Di ba? Masisilip na natin yung mga hindi na Oo. dapat natin makita. Oo. Ganun siya. Kaya syempre, hindi naman natin saklaw dahil social media. Meron mga, usually ang mga bashers, landinan nyo mga tagahanga. Flaunt kasi ng flaunt. Yes. Nag-iimbita ka kapag ganun. Totoo. Ngayon, hindi niya nakayanan. Sinagot niya ng bonggang-bongga. Ay nako, hindi ko gusto yung mga sagot niya. Pinatulan niya ang mga bashers ng todo-todo pa sa dapat lang niyang isinagot. Oo. Hindi tama, hindi maganda. Dati ka pa naman na hinangaan sa isang grupo. correct. Hank na hank kayong lahat, di ba? Sobra! Pagkatapos ngayon, ganyan ang mangyayari. Nasasagutin mo ng pabalang-balang, pawarde-warde yung mga taong pumapansin sa itsura mo ngayon. Ako hindi ko ina-expect na ganun ang pagsagot mo sa mga bashers. Tama. Magbigay na ako ng clue. Ay, sige. Kapangalan niya, ang isang sikat na international tennis player. Ay, basta hindi to si Yulo. Alam niyo na, ano ba pangalan ni Yulo?
Ano yan eh? Paano ba yung mga hunks ng Oh. araw? Isa sa pinakamalakas sa tilian pag Oo. siya na. Gwapong-gwapo naman siya nun. At fresh na fresh. Totoo. Eh kung ikukumpara nga na may itsura niya ngayon na parang marumi yung kanya itsura. Marumi ito? May bahay ba kayo? Mga ganun. Meron ba kayong nagawa sa buhay niyo? Oo. Umunlad ba kayo? Wala kayong bahay, may mga ganun pa siya. Nakakaloka Ikumpara ang sarili Oo, niya. wag. Hindi mo sila, unang-unang hindi mo sila kilala. Nagtatago pa nga sa ibang pangalan niya mga yan Correct. eh. Tapos Diba? napikon ka. Sino asa? Mga troll, Yes. di ba? Sabi niya, binabastos niyo ako, babastusin ko rin kayo. Hindi tama, di ba naman? Sana magkaroon na lang siya ng leksyon na, o kaya wag na siya magbasa pag alam niya ng bashers. Huwag mo nang basahin kasi naaapektuhan ka hindi maganda ang tama sa'yo. Ang apelyido niya, ulitin ko, sikat na tennis player. Ikaw naman, hindi siya si Carlos Yulo. Di ba? Yun na yun. Ayun na. Oo. Nako, Tito Manny Garcia, Tita Norsky, meron pa ba naman kayong itatanong ngayon kung sino itong hunk actor na ito? Ang dali Wala lang yan. Ang maano na lang natin, anong oras, ang views, Oo. mga ganun, dahil tutok na tutok kayo sa SNN. At syempre, si Wating-Wating ng London, lalo na hindi rin siya magpapahuli. Sigurado kilala rin niya kung sino itong aktor na ito. At si Miss Nags ng Belgium, ganun din ang mga Tala Girls, di ba? Sila Iram Lia, Lulu Malig, si Rona Gairial. At dito sa Pilipinas, saksi ka, sunod-sunod. Pag ang blind item, Direk Franny Zamora, Ayun. nangunguna. Dan Clavecilla, sumusunod. Tita Nene Olanday, Dims Ignacio, Randy Balaguer, Marichu Formacion, Espiritu, Gyson Magdadaro. si Jamie Dasha. Oh, yes. Si Oh, Tita X, miss you. ng pet market Oo. na tamad mag-text, di ba? Okay. Wala na po. Wala nang mauupo ngayon sa row 4. Nakatabi ang babawang basurahan at walang. Electric fan. Kaya naman, mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share, at pakisama na din po yung Romel Chica ko. At pakiusap lamang po, don't skip, huwag na huwag po kayo mag-iisip kasi tulong nila lang po sa amin yun para mas masaya. At syempre, pakipollow po kami sa aming official, Showbiz Now na official sa TikTok po. Huwag niyo po kalilimutan. Maraming salamat po. At kami naman po ay lubos na nagpapasalamat mula sa puso sa inyong lahat na talagang nagbibigay po sa amin ng oras. Yung oras po na yan, ang dami-dami nating naiengkwentro. Yung heatwave lang sa London, sa Canada, sa Amerika, sa gitnang silangan, sapat na po yun para mangabala sa inyo. Pero asamin pa rin po ang inyong oras, suporta at pagmamahal. Sobrang salamat po sa inyong lahat. Kaya naman, Romel, thank you so much sa'yo. Salamat, nanay. At gusto ko naman munang pasalamatan ang aking best friend na malapit na mag-birthday, Ayun. Tita RC Hernandez ng Twin Princess Gems sa Shopsville, Green Hills, at meron din po siyang jewelry store sa Marriott Hotel, Manila. Wow. Kita mo naman ang kinang. Super Tita kinang. RC, sa tiwala at pagmamahal, maraming salamat. Hanggang sa susunod na sultada po ng inyong programa at aming programa, ito po ang Showbiz Now na! Ako'y alipin mo kahit hindi batid. Aaminin ko, minsan ako'y manhid. Sana ay iyong naririnig. Sa iyong yakap ako'y nasasabik. yakap na kinasasabikan. Ang mainit na chika! Ang mga walang prenong intriga. Ang mga pinagpipistahang kontrobersiya. Tungkol sa kanya, kaluhod ng mga pinapagtsaka na lunas. Tutok na dito lang sa Showbiz Now Na. na!